Sino si Miss Tin Calbayog? Si Miss Calbayog dati, isa siyang beauty pageant. Tapos, inter-barangay yun. Ngayon, pinutol muna kasi ginamit ko muna sa pagbablog para maging maingay ang Miss Calbayog. Ayan. Kaya yun, ito ngayon, si Miss Calbayog is a vlogger. After wala sa camera, negosyante. Gusto ko yun. Actually, vlogging industry is still a business, no? It's a passion and business. Yun yung maganda doon eh. Yun yung totoo. Pag minahal mo ang vlogging industry, it's a business, ha? And talagang earning naman. And earning naman talaga. Pag nasa vlogging ka, earning naman. Kasi lahat naman nangangarap tayo na hindi naman na tayo na film lang hinahabol natin dito eh. Kasi tulad ko, pag vlog ko, pupunta ako sa field, gagamit ako siyempre, kailangan ko gasolina, snack, kakain ako. Alam naman, papalibre ako sa mga kapitan lang. Diba? Kaya all the time, yun din yung tinuturo ko sa inyo. Diba? Kaya ang galing nga na, at least, kahit pa paano may namimita yung tao, like kay TJ na, magaling din sa marketing. Kaya yun, natututo din ako. Ngayon, may bayad na po ako. Diba? Bayad ko sa Facebook. Diretso talaga. Totoo. Naparinig talaga, sir. May bayad na talaga ako. Hindi na talaga po thank you. O ano kayo? Oo, diba? Apitun. No, seriously. Totoo, sa lahat naman ng mga nakikinig at nanonood, no, sa aming pinag-uusapan ngayon, hindi naman namin sinasabi na bayaran nyo kami. Pero in this actually industry also, meron branding. This is marketing kasi. Yun yung sinasabi ko sa kanila. At ang marketing is hindi libre. So, these people also has heart naman na para tumulong. Hindi naman din lahat from alam mo yon, bulsa nila. May kanya-kanya din silang advocacy. Diba? Meron din silang mga priority. Meron din silang pamilya. Meron din silang binubuhay. So, let's respect that also. Para clear lang din sa kanila. Ano? Iklaro ko lang humingi talaga ko ng bayad. Dahil off-cam talaga, yung binibigay sa akin na honoraria sa labas, invite sa akin na may bayad, off-cam talaga binibigay ko ng tulong. At alam niya ni Miss Nati, kahit tip nga doon sa isa na nakatulong si Miss Nati. Kasi like sa Risto ko, yung mga tip talaga doon. Iniipon niya. Iniipon ko, tapos binibigay ko sa mga pag nasa field ako. Pero hindi ko na sinali sa pag-vlog ako sino yung binibigyan ko. Kasi ang awkward, kasi minsan kasi hindi ko feel talaga mamigay. Kasi sabi ko, kay Miss Nati, pwede na yun, na maipakita niya na sunod yung pinibigyan niya. Sa akin kasi, in-off-cam ko na lang yung pamimigay ko ng tulong, nabigay ng mga sponsor ko, mga tip ko dun sa Risto ko, kasi gusto ko talaga maging tahimik lang sa pagiging charity. No, ako naman, ano lang ako doon sa about sa sinasabi mong off and on cam. Kasi yung purpose ko naman, like ako, pag pinupuntahan ko yung nanghihingi sa akin ng tulong, syempre, sa sariling bulsa ko lang din yun, na para may abot talaga ako. Hindi lang po yun for the content. Kasi, ino-on cam namin, like, pinupost po natin kasi gusto at gusto nung nanghihingi ng tulong na manawagan. At hindi lang po ako na ang makaabot ang tulong kundi sa nakakakita ng video. Siyempre, hindi ko naman kaya lahat kung ano yung needs nila. So, sa tulong din ng mga sponsors, kasi hindi naman yun magkakaroon ng sponsors kung wala silang makikita. Kung ano doon ang sitwasyon sa ang isa talaga doon. Kung panawagan sa social media, ang lakas kasi yun. So, yun ang nakatulong kayo. Nakaka-inspired kasi like ginagawa ni Miss natin na tumulong na pinapakita niya on cam, nakaka-inspired sa mga baguhan natin mga vlogger. No, gayahin natin si Miss natin. At least, parang nakaka-inspired ba na ay, ganito palang ginagawa. Natapar pa nga ni. At isa pa, para nakikita din ng mga nag-aabot sa atin ng tulong kung saan nila transparent. Napupunta yung mga binibigay nilang tulong na napupunta talaga. Kaya nakakabilib yung kayo ginagawa. Ako naman, Miss Nati, ganito yan. Lahat tayo unique eh. Hindi talaga natin pwedeng i-compare yung sino si Miss Nati, sino tayo pare-parehas. Everyone is unique. May taong may ayaw, may gusto. Meron taong eto ang kaya niya, may taong ayaw niya. So iba-iba talaga yon. Kaya minsan pag mayroon ding ayaw sa atin as tayo as influencer or tayo ang media, alam mo yon, let them be. Hindi natin sila mapiplease. Right?
kung ano yung Correct, style natin, ano yung ginawa natin. Hindi lahat ng tao magugustuhan. Yes, at meron din naman kasi mga sponsors na ayaw magpa-mention eh. Yeah. Nire-respect ko yun. Oo, Talaga. kailang may Pero, taong ganon. Ganon din. Sinasabi ko lang may nagpaabot pero ayaw pa-mention. Pero makikita pa din yun na Oo, hindi correct. nagpa-mention. Correct. Kung saan napupunta yung mga tulog binibigyan. Alam mo, ito ang nagiging advantage natin pare-parehas. Nagkakameron tayo ng boses. We have an influence to the people na lahat naman talaga ng tao, yung totoo, may kabaitan at may kasamaan. Lahat tayo, ito yung platform natin where we can raise our voices. Diba? Hindi naman, ang akala nila nagpapasikat lang or parang nag-iingay lang tayo. Hindi eh. Meron din tayong actually kabutihan na hindi naman necessary kailangan ipakita. Yes, And, true. kasi kahit si Miss Nati, alam ko, naglalabas siya ng sariling pera. Imposibleng hindi. Kasi into community yan eh. Yeah. Diba? Pero may mga tao talagang sadyang questionin or what, hindi natin kailangan magpaliwanag sa kanila. Yun yung advice ko naman sa inyo. Again, may mga taong may ayaw at may mga taong gusto. Yes. Mag-focus tayo sa may taong gusto sa atin at grateful sa atin. Yes. Pero sa mga ungrateful people, let's remove them. Okay. Toxic kasi sila sa buhay natin. Okay? Yes. At huwag tayo magpapaabuso. Lagi kong pinopost yan, ha? Huwag magpapaabuso. Kahit ako, alam niyo yan. Okay? So now, thank you so much, Miss Tin, and thank you, Miss Nati. Pumunta naman tayo kay Latagaw. Tama? So, sir, can you introduce yourself? Sino si Latagaw? Thank you, Sir TG Yuson. So, ito talaga yung pinaka-the best na content na kung saan ay naipamahagi natin sa mga tao, dito sa mga viewers natin, sa viewers ni Ma'am Nate, sa followers kay Miss Tin, na kung saan ay nakikita nila tayo, no, na nag-uusap ng ganito, na masinsina naman naging serious. Okay, ito. Na-come up ko mula kayo, Sir TJ, sa usapan natin ngayon, sa experience ni Ma'am Nati sa charity niya at sa kanyang entertainment, na naging entertain siya sa here sa ano niya, sa pagiging vlogger, yung ano na nga, yung patawa na pumapasok ka. Yung pinaka-quote ko talaga dito is our passion, our advocacy. Yun yung nakikita ko eh. Yes. Long term yun. Long term na, kumbaga, advocacy mo sa buhay na naging, ano yan, legendary, na mayroon kang binitawang mga bagay na kung saan ay nakikita ka ng mga tao. Hindi yung nagpasikat ka, pabida ka, kung saan ay nakatulong ka sa mga taong nangangailangan. At nakaka-inspired yun. Di ba, Alam sir? mo ba, lahat tayo may ganon. Hayaan Yes. mo, hahanapin ko yun sa Facebook, pinost ko yun, kasi Ayun. lahat ng tao may ganon. Okay. Ituturo ko din sa inyo yan para maintindihan nyo rin kung anong meron. Pero yeah, it's true. Okay. Valid yan. Okay. Valid yan. So, sino Ako ka? si Latagaw Sevior, no, isang taga-island, Almagro. So, ang ano ko naman dito ay ako simpleng namumuhay lang at wala na akong parents, so ako na lang tumatayo sa sarili kong paa. Ako yung nag-alaga sa nanay ko, sa tatay ko before sila nawala din. So, yung 2 years of vlogging, yung 1 year nun is inconsistent. Hindi siya tuloy-tuloy just because of my mom, nagsasuffer siya. Then, ayokong makita yung mom ko na nakaratay lang na iwanan ko tulad ng ibang mga anak. So nag-stop ako. And then, after nung nawala na si mama, so nag-start naman ako sa pagiging vlogger. Ito na, nasimulan ko na hanggang sa nakilala ko itong mga vloggers na sa harapan natin. Dito ako na-inspired sa kanya-kanya nilang mga genre, sa kanya-kanya nilang mga content. So napapasabi na lang ako sa sarili ko, wow, yung mga dating kinikilala ko tulad kay Ma'am Nate, na ngayon naging kasama ko, naging kaibigan ko actually. Parang best friend na, parang nasa kanya nanay, ate, lahat kanya. Kay Misty naman, na-inspired din ako sa pagiging kwela. Yung yung dunong niya na napakagaling, sir, parang naibahagi din niya sa mga tao. At yung pagiging sikat ni Nati Biliran ay nag-inspire din yun sa akin na dapat pala pag sikat kilala ka, magiging humble ka lang sa sarili mo. Hindi yung parang nasa taas ka na, kundi down to earth ka sa mga taong nakasalamuha mo. Kasi yung respect at pakisama, yun yung matibay, nagpapatibay sa bawat isa sa atin